Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapwa ko pusong nagmamahal at minsan ay nasasaktan. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong kwentong magbubukas ng ating mga isipan at susubok sa tibay ng ating damdamin. Sabi nila, ang pinakamalaking pagsubok sa yaman ng isang pamilya ay hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang pagpasok ng isang taong may maitim na hangarin sa inyong tahanan. Paano kung ang taong pinagkatiwalaan ng iyong anak, ang siyang pinili niyang makasama habang buhay, ay siya palang unti-unting sisira sa lahat ng iyong itinayo at pinaghirapan? Ang marahang hampas ng alon sa katawan ng yate ay dapat nagbibigay ng kapayapaan. Ngunit para kay Luningning Montelirio, may kung anong kaba itong dala. Mula sa kanyang kinauupuan sa kubyerta, pinagmasdan niya ang kanyang kaisa-isang anak, si Luntian, na masayang nakikipag-usap sa asawa nitong si Silao. Perpekto ang tanawin. Ang asul na dagat ay tila nakikipag-isa sa kalangitan, at ang sikat ng araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa balat ng dalawa. Ngunit sa likod ng mga ngiti, sa likod ng mga halakhak, may isang bagay na hindi tama. Napabuntong hininga si Luningning. Naalala niya ang kanyang yumaong asawa, si Agustin. Kung nandito lang sana ito, marahil ay makikita rin nito ang kanyang nakikita. Isang anino sa likod ng maningning na imahe ng kanilang manugang. Si Silao, maganda, matalino, at tila ba kayang-kayang paikutin si Luntian sa kanyang mga daliri. "Mama, are you okay? Masyado po ba kayong naiinitan?" Tanong ni Luntian, lumalapit sa kanya. Sa bawat tingin niya sa anak, nakikita niya si Agustin. Ang parehong tindig, ang parehong mga mata. Ngunit ang kahinaan, iyon ay galing sa kanya. "Ayos lang ako, anak," sagot ni Luningning. Isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Masaya lang akong makita kayong dalawa na masaya." Sumunod si Silao. Ang kanyang mga galaw ay tila isang sayaw. Puno ng grasya, ngunit may kalkulasyon. "Of course, Mama Ning. Luntian and I are happiest when we're with you." Umupo ito sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang balat nito'y makinis, ngunit ang hawak ay malamig. "Naiisip ko nga po, Mama, na siguro ay panahon na para sa mga bagong ideya sa Baliana Maritime. Something more aggressive. The world is changing and we should change with it." Narito na naman ang matatamis na salitang may kasamang lason. Ito ang palaging paksa ni Silao. Ang pagbabago, ang pag-aalis sa mga lumang sistema na itinayo ni Agustin, mga sistemang nagpanatili sa Baliana Maritime bilang isang higante sa industriya. Ang Baliana Maritime ay naging matatag dahil sa pundasyon nito, Silao. Mahinahong sagot ni Luningning. "Hindi natin kailangang maging agresibo. Kailangan nating maging matalino." Nakita ni Luningning ang bahagyang pag-igting ng panga ni Silao bago ito muling ngumiti ng mas matamis. "I understand, Mama. I just want what's best for the company. For Luntian." Bago pa man makasagot si Luningning, nagsalita si Luntian. "Mama, may regalo kami sa'yo." May inabot itong isang kahon na may eleganteng laso. Si Silao ang pumili niyan. Sana magustuhan ninyo. Sa loob ng kahon ay isang mamahaling scarf na gawa sa seda. Kulay abo na may mga disenyong pilak. Maganda ito, walang duda. Ngunit habang idinadampi ito ni Luntian sa kanyang mga balikat, parang may lamig itong dala na hindi mula sa hangin ng dagat. "Salamat, anak. Salamat, Silao," sabi niya. Pinipilit na magpasalamat. "Bagay na bagay po sa inyo, Mama. You look like a true queen," sabi ni Silao, ang mga matay kumikinang. Ngunit sa likod ng kislap na yon, may nakita si Luningning, isang malamig na kalkulasyon. Lumayo ang mag-asawa at nagpatuloy sa kanilang pag-uusap sa dulo ng yate. Nakita ni Luningning kung paano may ibinulong si Silao sa tainga ni Luntian. Biglang nagbago ang anyo sa mukha ng kanyang anak.
Ang kaninang masayang muka ay napalitan ng isang tingin na may halong awa at inis, at ang tingin na yon ay nakadirekta sa kanya. Anong sinabi ni Silaw? Anong laso nang muli nitong ibinulong sa isipan ng kanyang anak? Bigla, tila nagdilim ang kalangitan. Ang kaninang payapang panahon ay biglang nagbago. Dumating ang malalakas na alon at malakas na hangin. Nagsimulang umuga ng malakas ang yate. Ang mga gamit sa kubyerta ay nagsimulang magbagsakan. "Pumasok na tayo sa loob," sigaw ni Luntian. Tumayo si Luningning, hawak-hawak ang rehas para panatilihin ang kanyang balanse. Ang scarf na bigay ni Silaw ay tinangay ng hangin, lumilipad sa gitna ng unos na parang isang masamang pangitain. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Luningning ang isang presensya sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Silaw, nakakapit din sa rehas. "Mama, kapit po kayo!" Sigaw ni Silaw, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang malaking alon ang humampas sa yate, dahilan para mawalan sila ng balanse. Nakita ni Luningning, sa isang iglap na tila bumagal ang lahat, kung paano nadulas si Silaw. Ang katawan nito ay bumagsak, hindi palayo, kundi papunta sa kanya. Naramdaman niya ang malakas na tulak. Ang puwersa ay hindi aksidente, ito ay sinadya. Ang huli niyang nakita, bago siya lamunin ng kadiliman ng dagat, ay ang mukha ni Silaw. Walang takot, walang gulat. Isang malamig, kalkulado, at matagumpay na ngiti. "Mama!" Ang sigaw ni Luntian, puno ng takot at pagkabigla. Ang huling tunog na narinig niya habang ang nagyayelong tubig ng karagatan ay tuluyang kumain sa kanyang katawan at pandinig. Sa bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, may isang tinig sa loob ni Silaw na sumisigaw sa galak. Mahigpit siyang nakayakap kay Luntian. Ang kanyang mukha ay ibinaon niya sa dibdib nito. Tinitiyak na ang bawat hikbi ay maririnig, ang bawat panginginig ng balikat ay madarama. Ngunit sa likod ng mga matang nakapikit, ang nakikita niya ay hindi ang imahe ng isang biyenang nawawala, kundi ang korona na matagal na niyang inaasam. Wala na si Mama. Wala na siya, Silaw. Halos pabulong na, sabi ni Luntian. Ang boses ay basag at puno ng sakit. "Kasalanan ko to. Dapat inalagaan ko siya." "Shh, mahal ko. Huwag mong sabihin yan." Malamig na sagot ni Silaw. Hinahaplos ang likod ng asawa. "Oo, kasalanan mo talaga," sabi ng isip niya. "Kasalanan mo na naging napakadali mong bulagin." Walang may kasalanan. It was an accident. A tragic accident. Pagkatapos ng ilang oras na walang saysay na paghahanap ng Coast Guard, opisyal nang itinigil ang operasyon, si Luningning Montelirio, ang reyna ng Balyena Maritime, ay idineklarang nawawala sa karagatan at ipinapalagay na nasawi na. Kinabukasan, ang Hacienda del Sol ay nabalot ng katahimikan na mas mabigat pa sa anumang ingay. Ang mga mamamahayag ay nagkukumpulan sa labas ng tarangkahan, parang mga buitreng nag-aabang ng sariwang laman. Si Luntian ay nakakulong sa kanyang silid, tulala at ayaw makipag-usap kahit kanino. Kaya naman, si Silaw na may suot na itim na bestida at may maayos na pagkakalagay na belo, ang humarap sa kanila. Sa harap ng mga kamera, ipinakita niya ang perpektong imahe ng isang nagluluksa, ngunit matatag na asawa at manugang. "Sa ngalan po ng aking asawa, si Luntian, at ng buong pamilya Montelirio, nais po naming pasalamatan ang lahat ng nagpaabot ng kanilang pakikiramay." Simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig para sa epekto. "This is a time of unimaginable pain for us." Ang pagkawala ni Mama Luningning ay isang sugat na hindi namin alam kung paano maghihilom. "We ask for your prayers and we ask for privacy as we grieve." Isang mamamahayag ang sumigaw ng tanong. "Ma'am Silaw, ano na po ang mangyayari sa Balyena Maritime
Ngayong wala na si Mrs. Montelirio, huminga ng malalim si Silaw. Tila ba napakabigat sagutin ng tanong. My husband. Luntian is devastated, but he is a Montelirio. I know in time he will lead the company with the same strength and wisdom as his mother. For now, I will be by his side, supporting him in every way I can. The legacy of Luningning Montelirio will continue. Pagkatapos ng press conference, pumasok si Silaw sa loob ng mansyon. Hinubad niya ang kanyang sapatos at tahimik na naglakad patungo sa isang pinto sa dulo ng pasilyo, ang home office ni Luningning. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Ang silid ay amoy mamahaling papel at ang paboritong pabango ni Luningning na sampagita. Ang lahat ay nasa perpektong ayos. Lumakad siya papunta sa malaking mesa na gawa sa nara. Hinaplos niya ang makinis na ibabaw nito. Ito ang trono, ang sentro ng kapangyarihan. May isang naka-frame na litrato sa mesa. Si Luningning at isang batang-batang luntian, masayang magkayakap. Kinuha ito ni Silaw. Tinitigan niya ang nangiti ni Luningning. Tapos na ang paghahari mo, matanda. Bulong niya sa litrato. Dahan-dahan, ibinalik niya ito sa mesa, ngunit nakataob. Pinalitan niya ito ng isang litrato nila ni Luntian mula sa kanilang kasal. Ngayon, mas maganda nang tingnan. Naglakad siya patungo sa bintana, kinuha ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. Hello? Sagot ng isang boses sa kabilang linya. Napanood mo ba? Tanong ni Silaw. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Oo, magaling. Oscar-worthy ang performance mo. Siguraduhin mong walang anumang bakas na maiiwan. Ang report ng Coast Guard, ang weather forecast, dapat lahat ay magsabi na yon ay isang freak storm, isang aksidente. Huwag kang mag-alala. Bayad na ang lahat ng kailangang bayaran. Malinis ang lahat. Perpekto ang timing ng pagdating ng unos. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Silaw. Good. Maghintay ka lang ng tawag ko para sa susunod na hakbang. Ibinaba niya ang tawag at bumalik sa silid kung nasaan si Luntian. Naabutan niya itong nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. Sa tabi nito ay may mga dokumento. Mahal ko, malambing na sabi ni Silaw, umupo sa tabi nito. Alam kong hindi ito ang tamang oras, pero kailangan itong gawin. Ang mga abogado, kailangan daw may pumirma para sa mga operasyon ng kumpanya habang hindi ka pa okay. Tumingin si Luntian sa mga papel, ngunit ang mga mata niya ay blanko. Hindi niya ito binasa. Pirmahan mo na to, Luntian. Patuloy ni Silaw, inilalagay ang isang pluma sa kamay nito. It's just a temporary authority to oversee things, para hindi mo na kailangang isipin pa ang trabaho. Ako na muna ang bahala sa lahat. Magpagaling ka lang. Nanginginig ang kamay ni Luntian habang sinusulat ang kanyang pangalan sa ilalim ng dokumento. Bawat letra ay tila isang malaking pasanin. Nang matapos siya, kinuha ni Silaw ang mga papel. Hinaplos niya ang buhok ng asawa at hinalikan ito sa noo. Magpahinga ka na, mahal ko. Lumabas si Silaw ng silid, dala-dala ang mga dokumento. Pagsara niya ng pinto, tiningnan niya ang pirma ni Luntian. Ang sulat kamay ng isang sirang tao. Ng isang hari na hindi namamalayang isinuko na pala ang kanyang kaharian. Isang ngiting tagumpay ang tuluyang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang unang hakbang ay tapos na. Ang reyna ay patay na. Ang kaharian ay malapit nang maging kanya. Ang unang nagparamdam sa kanya ay ang alat, ang amoy ng dagat at ng tuyong kahoy. Sumunod ang sakit, isang mapurol na kirot sa kanyang tagiliran at isang kumikirot na sakit sa kanyang ulo. At ang huli, ang tunog. Ang marahang hampas ng mga alon sa dalampasigan, isang tunog na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayoy tila isang paalala ng isang bangungot. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata.
Ang unang nakita niya ay isang kisaming gawa sa pinagtagpi-tagping dahon ng nipa. Bumaling siya sa gilid at ang buong silid ay umikot. Napapikit siyang muli, hinahabol ang kanyang hininga. Nasaan ako? Sinubukan niyang alalahanin, ngunit ang kanyang isipan ay parang isang maalong dagat. May mga pira-pirasong imahe, ang yate, ang malakas na hangin, ang sigaw ng kanyang anak, at ang malamig na tubig, ang nakakabinging lamig na tila tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Gising na po pala kayo. Isang boses ng lalaki, magaspang na ngunit may himig ng kabaitan, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Muli niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita ang isang mukha na hindi pamilyar, isang lalaking nasa katanghalian na ang edad, ang balat ay sunog sa araw, ang mga matay malalim ngunit mabit. May hawak itong isang mangkok na umuusok. Sinubukan ni Luningning na bumangon, ngunit isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang tagiliran at napahiga siyang muli. Dahan-dahan lang po, ginang, sabi ng lalaki. Maingat na inilalapag ang mangkok sa isang maliit na mesa. Ilang araw din po kayong walang malay. Mahina pa po ang inyong katawan. Sino ka? Nasaan ako? Tanong ni Luningning. Ang kanyang boses ay tuyo at paos. Ako po si Ambo, isang mangingisda. Nakita ko po kayo sa dalampasigan. Walang malay at sugatan. Dinala ko po kayo dito sa aking munting dampa. Itinuro nito ang paligid. Ang kubo ay maliit at simple. Naglalaman lamang ng mga pangunahing kagamitan. Nasa aplaya ng pag-asa po kayo. Aplaya ng pag-asa. Bobien ko hivong. Tila isang biro ng tadhana. Salamat! Hirap na sabi ni Luningning. Sinubukan niyang pilitin ang kanyang isipan. Ang anak ko, ang manugang ko. Kasama ko sila sa yate. Nag-aalangang tumingin si Mang Ambo sa kanya. Pasensya na po, ginang. Kayo lang po mag-isa ang nakita ko. Inabutan siya ni Mang Ambo ng isang basong tubig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang umiinom. Nang maubos niya ito, sinubukan niyang muling tumayo. Sa pagkakataong ito ay mas dahan-dahan. Kailangan kong makaalis dito. Kailangan kong tawagan ang pamilya ko. Sabi niya, halos sa kanyang sarili. Ngunit pagtapak ng kanyang mga paa sa sahig na kawayan, nanghina ang kanyang mga tuhod at muntik na siyang bumagsak kung hindi siya naalalayan ni Mang Ambo. Hindi niyo pa po kaya, mariing sabi nito. Magpahinga po muna kayo. Kumain po muna kayo nitong mainit na sabaw. Habang inaalalayan siya pabalik sa higaan, napadako ang tingin ni Luningning sa isang bunton ng mga lumang dyaryo sa isang sulok, ginagamit na pampatong ng mga gamit sa pangingisda. Isang pamilyar na mukha sa pinakaibabaw na pahayagan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang mukha niya. Teka, sabi niya, itinuturo ang dyaryo. Pakiabot. Nag-atubili si Mang Ambo. Ginang, baka po hindi maganda. Pakiusap, pilit ni Luningning. Ang boses ay may diin na. Walang nagawa ang mangingisda, kundi kunin ang lumang pahayagigan at iabot ito sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Luningning habang hinahawakan ito. Ang petsa ay 3 araw na ang nakalipas. Sa ibabaw ng kanyang nakangiting litrato ay isang malaking headline na tila sumaksak sa kanyang puso. Trahedya sa dagat. Luningning Montelirio, idineklarang patay na. Binasa niya ang mga salita ng paulit-ulit. Patay na. Ipinapalagay na patay na. Isang malagim na aksidente. Isang biglaang unos. Ang kanyang nag-iisang anak na si Luntian ay hindi pa makapanayam dahil sa matinding pagdadalamhati. Habang tinititigan niya ang sarili niyang litrato sa dyaryo, isang litrato mula sa isang charity ball, kung saan siya nakangiti at puno ng buhay. Isang imahe ang biglang sumabog sa kanyang isipan. Hindi ito isang alaalang malabo. Ito ay malinaw. Malinaw na parang kristal. Ang malakas na hangin, ang pag-uga ng yate, ang kaguluhan, at si Silaw.
Nakita niya itong muli. Ang paglapit nito, ang mga mata nitong walang bakas ng pag-aalala, ang pagkilos ng katawan nito, hindi isang pagkadulas, kundi isang pagtulak. Isang sinadyang pagtulak na may buong puwersa. At ang huli, ang pinakamalinaw sa lahat, ang ngiti. Isang malamig, kalkulado, at matagumpay na ngiti sa mga labi ni Silaw habang siya'y nahuhulog sa madilim at nagyayelong karagatan. Nabitiwan ni Luningning ang dyaryo. Ang init ng sabaw na inihanda ni Mang Ambo ay hindi sapat para alisin ang lamig na bumalot sa kanyang buong katauhan. Hindi ito ang lamig ng dagat. Ito ang lamig ng katotohanan. Hindi ito isang aksidente. Ito ay isang pagtatangka sa kanyang buhay. At ang may gawa ay ang babaeng tinuring niyang parang sarili niyang anak. Ang hangin sa loob ng boardroom ng Baliana Maritime ay mabigat at siksik sa tensyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, si Luntian Montelirio ang nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa, ang upuan na dati para lamang sa kanyang ina. Sa kanyang kanan, naroon si Silaw. Ang kanyang presensya ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Sinusuri ang bawat reaksyon ng mga miyembro ng board. Sa kanyang harapan ay ang isang presentasyon para sa isang bagong proyekto, ang Visayas Gateway Port. Isang napakalaki at agresibong plano na magbubuhos ng bilyon-bilyong pondo ng kumpanya sa isang high-risk, high-reward na investment. Isang proyektong paulit-ulit na isinantabi ni Luningning noon dahil sa pagiging delikado nito. As you can see, gentlemen, sabi ni Luntian, sinisikap na maging matatag ang kanyang boses. This project will not only double our profits in 5 years, but it will also cement our legacy as the undisputed leader in Philippine maritime. With all due respect, Luntian, isang boses ang bumasag sa kanyang momentum. Si David Fuentebella, ang pinakamatagal na miyembro ng board at matalik na kaibigan ng yumaong si Agustin. Ang proyektong ito ay masyadong mapanganib. Sinuri na ito ng iyong ina ng maraming beses. Ang konklusyon niya ay palaging pareho. The risks outweigh the potential rewards. Naramdaman ni Luntian ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang iyong ina. Palagi na lang ang kanyang ina. Kahit sa kanyang pagkawala, ang anino nito ay mas malaki pa rin kaysa sa kanya. Bago pa siya makasagot, naramdaman niya ang marahang haplos ni Silaw sa kanyang braso sa ilalim ng mesa. Isang maliit na kilos, ngunit sapat na para bigyan siya ng kumpiyansa. Mr. Fuentebella, malamig na tugon ni Luntian, I respect my mother's wisdom, but she was cautious. Times are different now. To lead is to take risks. Ang mga salitang yon ay hindi galing sa kanya. Iyon ang mga salitang ibinulong sa kanya ni Silaw gabi-gabi. Hindi ito pagiging cautious, Luntian. Ito ay pagiging matalino. Giit ni Fuentebella. Pinag-aralan namin ito. Ang financial projections ay masyadong optimistiko. Kung mabigo ito, malalagay sa alanganin ang buong kumpanya. At kung magtagumpay ito, sabat ni Silaw, ang kanyang boses ay matamis, ngunit may talim. Hindi ba't ito ang magpapatunay na si Luntian ay isang visionary leader tulad ng kanyang ama? Natigilan ng lahat. Ang pagbanggit sa pangalan ni Agustin ay isang matalinong hakbang. All in favor of the Visayas Gateway Port Project, raise your hand. Utos ni Luntian. Ang kanyang boses ay may awtoridad na ngayon. Dahan-dahan, sa ilalim ng mapanuring tingin ni Silaw, isa-isang nagtaas ng kamay ang mga miyembro. Si Fuentebella lamang ang nanatiling nakababa ang kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Pagkatapos ng pulong, sinundan ni Fuentebella si Luntian sa pasilyo. Luntian, mag-usap tayo. Pakiusap ng matanda. Bilang kaibigan ng iyong mga magulang, tapos na ang pag-uusap, David. Putol ni Luntian. Tinawag ang matanda sa unang pangalan nito sa unang pagkakataon. The board has decided.
Ang board ba o si Silaw? Diretsong tanong ni Fuentebella. Anak, hindi mo ba nakikita? Hindi ito ang paraan ng pamamalakad ng iyong ina. Sinisira mo ang mga prinsipyo na itinayo niya. Iyon na, ang huling salitang gusto niyang marinig. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang kalungkutan at galit ay bumuhos. Tapos ka na ba? Dahil kung ang ipinunta mo lang dito ay para ikumpara ako sa kanya, kung gayon wala na tayong dapat pag-usapan. Ipinapaalala ko lang sa'yo kung sino ka at kung ano ang Montelirio legacy. Alam ko kung sino ako, sigaw ni Luntian. Ako ang bagong pinuno ng Baliena Maritime at bilang bagong pinuno, you're fired, Mr. Fuentebella. Epektibo agad-agad. Natigilan si David Fuentebella. Sa kanyang mga mata, nakita ni Luntian ang gulat, sakit at awa. Ngunit mabilis niya itong tinalikuran at naglakad palayo. Nang gabing iyon, sa opisina ni Luningning, ipinagdiwang nila ni Silaw ang kanilang tagumpay. Nagsalin si Silaw ng mamahaling alak sa 2 kopita. To us, to the new era of Baliena Maritime, sabi ni Silaw, itinaas ang kanyang kopita. To us, ulit ni Luntian, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ang imahe ng nasasaktang mukha ni Fuentebella ay hindi maalis sa kanyang isipan. Huwag mo nang isipin yon, mahal ko, sabi ni Silaw, na para bang nababasa ang kanyang isip. Ginawa mo ang tama. A true leader knows when to cut off the dead weight. You were strong today, Luntian. Your father would have been proud. Ang mga salita ni Silaw ay parang musika sa kanyang pandinig. Isang balsamong humihilom sa sugat ng kanyang pagdududa. Uminom siya mula sa kopita. Ang alak ay pumawi sa natitira niyang kaba at pinalitan ito ng isang mainit na pakiramdam ng kapangyarihan. Oh, tama si Silaw. Isa na siyang leader. Habang magkayakap sila, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad mula sa bintana ng opisina, hindi alam ni Luntian na sa isang tahimik na lugar, si David Fuentebella ay may hawak na telepono. Hello? Sabi ng boses sa kabilang linya. Ako to, sagot ni Fuentebella. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Sinibak na niya ako. May sandaling katahimikan. Sa tingin ko, may malaki tayong problema. Sinisira ng bata ang lahat ng itinayo ng kanyang ina. Lumipas ang mga araw sa applyan ng Pag-asa na tila ba mga alon. Mayroong marahas, mayroong payapa. Unti-unti, naghilom ang mga sugat sa katawan ni Luningning. Ang kirot ay napalitan ng lakas. Sa bawat subo ng mainit na kanin at isdang inihahain ni Mang Ambo, sa bawat paglanghap ng sariwang hangin ng dagat, unti-unting nanunumbalik ang dati niyang sigla. Ngunit ang sugat sa kanyang puso at alaala ay nananatiling sariwa. Tuwing gabi, habang nakaupo sila sa labas ng munting dampa at pinagmamasdan ng paglubog ng araw, hindi niya maiwasang magkwento kay Mang Ambo. Mga kwento tungkol kay Agustin, tungkol sa pagpapalaki niya kay Luntian, at tungkol sa mga pangarap niya para sa kanilang pamilya. Paraan niya ito upang hindi makalimot. Paraan niya para manatiling buhay ang pag-asa. Napakabuti po pala talaga ng yumaon ninyong asawa, si Don Agustin, sabi ni Mang Ambo isang hapon habang nag-aayos ito ng kanyang lambat. Oo, Ambo, sagot ni Luningning. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Mabuti siyang tao, matatag at may isang salita. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ang anak ko ay naging napakahina. Huminga siya ng malalim. Siguro ay dahil masyado siyang nagtiwala sa kanyang asawa. Kay Silaw Sarmiento. Sa pagbanggit ng buong pangalan, natigilan si Mang Ambo. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pag-aayos ng lambat, ay biglang natigil sa ere. Ang kaninang kalmadong muka ay biglang nabalot ng isang madilim na anino. Ano po ang sabi ninyo? Sarmiento po ang apelido ng manugang ninyo. Tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng pag-iingat. Nagtaka si Luningning sa biglaang pagbabago ng kanyang kilos.
Oo. Bakit, Ambo? Kilala mo ba ang pamilyang iyon? Hindi agad sumagot si Mang Ambo. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa malayong karagatan. Tila ba may inaalalang isang matagal ng nakabaong bangungot. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo siya. Sandali lang po, ginang, sabi niya at pumasok sa loob ng dampa. Pagbalik niya, may dala na siyang isang maliit na baul na gawa sa lumang kahoy. Ang itsura nito ay napakatanda na at nang buksan niya ito, isang amoy ng nakaraang panahon ang lumabas. Maingat niyang kinuha mula sa loob ang isang manipis na kwaderno na ang mga pahina ay kulay kape na dahil sa katagalan. Ang aking itay, si Mang Carding, ay matagal na pong nanilbihan sa Baliana Maritime. Simula ni Mang Ambo, ang kanyang boses ay naging seryoso. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaang tao ni Don Agustin. Umupo siya sa tabi ni Luningning at binuklat ang kwaderno. May isang kasosyo noon, si Don Agustin. Isang taong sakim at palaging gustong maglamang. Nang malugi ang isang malaking proyekto dahil sa kanyang sariling pagkakamali, sinubukan niyang isisi ito sa iba. Ang itay ko, ang kanyang idiniin. Pinalabas niya na ang itay ko ang nagnakaw ng pondo. Binasa ni Mang Ambo ang isang bahagi mula sa lumang sulat kamay. Pinagkatiwalaan ko siya, ngunit sinaksak niya ako sa likod. Ngunit hindi ako papayag na ang pangalan ng Montelirio ang madungisan dahil sa kanyang kasakiman. Si Don Agustin, dahil sa kanyang talino, ay nalaman ang katotohanan. Patuloy ni Mang Ambo, pinatunayan niyang walang kasalanan ng aking ama at tinanggal niya sa kumpanya ang taong iyon. Ang lalaking iyon ay ang ama ni Silaw. Parang isang kidlat na tumama, kay Luningning ang lahat. Ang bawat piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagpupumilit ni Silaw na baguhin ang mga lumang sistema sa kumpanya. Ang banayad nitong pagkontra sa lahat ng kanyang desisyon. Ang mga tingin nitong puno ng kahulugan. Ang malamig nitong ngiti bago siya itulak. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Hindi lamang ito tungkol sa kapangyarihan. Ito ay paghihiganti. Isang baluktot na paghihiganti para sa isang kasalanang hindi naman nangyari. Pinaniwala ni Silaw ang sarili na ang mga Montelirio ang sumira sa kanyang pamilya, kaya't sisirain din niya ito. Ang akala ko ay simpleng kasakiman lamang. Bulong ni Luningning, ang kanyang mga kamao ay naikuyom. Ngunit mas malalim pa pala. Puot. Puot ang nagtutulak sa kanya. Patawad po, ginang, sabi ni Mang Ambo. Kung nalaman ko lang po sana agad kung sino kayo. Tumingin si Luningning sa matandang mangingisda. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas matindi. Isang apoy. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang sakit sa kanyang katawan ay tila biglang naglaho. Napalitan ng isang bagong determinasyon. Tumingin siya sa dagat, ang dagat na halos kumuha ng kanyang buhay. Ngunit hindi siya kinuha nito. Ibininalik siya nito sa pampang. Binigyan siya nito ng pangalawang pagkakataon. Hindi na ako ang Luningning na kilala nila, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng isang malamig na galit. Panahon na para bumalik at singilin ang mga may utang. Ang opisina sa pinakatuktok ng Baliana Maritime Tower ay ang kanyang kaharian. Mula sa malaking bintanang salamin, tanaw ni Silaw ang buong syudad na tila isang maliit na laruan sa kanyang paanan. Bawat kumikinang na ilaw, bawat gusali, bawat sasakyan, lahat ay simbolo ng kapangyarihang hawak niya ngayon sa kanyang mga kamay. Isang buwan na ang nakalipas mula ng aksidente. Si Luntian ay isa ng perpektong tuta, sunod-sunuran sa bawat payo at utos niya. Sa ilalim ng pagkukunwaring lahat ng yon ay para sa ikabubuti nito. Ang mga miyembro ng board na dati tapat kay Luningning ay isa-isa niyang tinanggal o pinatahimik. Ang Baliana Maritime ay kanya na.
Ma'am Silaw, narito na po ang mga dokumento para sa Visayas Gateway Port, sabi ng kanyang bagong executive assistant, isang batang babae na takot sa kanya. Ilapag mo lang dyan, utos niya, hindi man lang ito nililingon. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, umikot siya sa kanyang silya at tiningnan ang mesa. Ang kanyang mesa, malinis, organisado, makintab. Ang bawat bagay ay may tamang lugar, ngunit may isang bagay na wala sa lugar. Sa ibabaw ng isang folder, merong isang maliit at puting bulaklak. Isang bulaklak ng sampagita. Kumunot ang noo ni Silaw. Ang paboritong bulaklak ng matanda. Mabango, oo. Ngunit para sa kanya, ito ang amoy ng nakaraan. Isang nakaraang matagumpay na niyang ibinaon sa ilalim ng dagat. Sino ang naglakas loob na maglagay nito rito? Agad niyang tinawagan ng security. Sino ang huling pumasok sa opisina ko maliban sa assistant ko? Matigas niyang tanong. Wala po, ma'am. Kayo lang po at si Miss Reyes ang nakarehistro sa logbook ngayong umaga. Sagot ng gwardiya sa kabilang linya. Tingnan ninyo ang CCTV. Ngayon din. Habang naghihintay, kinuha niya ang bulaklak gamit ang dulo ng kanyang mga daliri na para bang ito'y isang nakakadiring insekto at itinapon ito sa basurahan. Isang abala lamang. Isang walang kwentang kalokohan. Makalipas ang ilang sandali, tumunog ang kanyang telepono. Isang international call. Si Mr. Chen, ang kanilang pangunahing investor mula sa Hong Kong para sa Visayas Gateway Port. Mr. Chen, how are you? Masiglang bati ni Silaw. I'm fine, Mrs. Montelirio. I'm calling about the project. Sabi ng lalaki. Ang boses ay formal at malamig. I'm afraid my company will be pulling out. We are withdrawing our investment. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Silaw. What? Why? We have a signed agreement. Everything was going smoothly. Let's just say we received advice from a very reliable source who knows your company's history. The project is deemed too unstable for us at this time. What reliable source? Ako ang Balyena Maritime. There is no source more reliable than me. Giit ni Silaw, ang kanyang boses ay tumataas na. I'm sorry, Mrs. Montelirio. Our decision is final. At ibinaba nito ang tawag. Napatayo si Silaw, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Reliable source? Sino ang naglalakas loob na sirain ang kanyang mga plano? Bumukas ang pinto at pumasok ang pinuno ng security. Ma'am, napanood na po namin ang footage. Walang sino man ang pumasok sa opisina ninyo. Mula sa pag-alis ninyo kagabi hanggang sa pagdating ninyo kanina. Wala pong ibang tao. Imposible, sigaw ni Silaw. Nakita niyo ba kung paano napunta ang bulaklak na yon sa mesa ko? Hindi po, ma'am. Sa isang frame ng video. Wala pa po yon. Sa sumunod, nandoon na. Baka po may glitch lang ang camera. Glitch? O baka naman kasabwat kayo? Sigaw niya. Ang kanyang paranoia ay nagsisimula ng umakyat. Sino ang nagbabayad sa inyo? Ang mga natitirang alagad ng biyenan ko? Umalis si Silaw na nag-aalab sa galit. Iniwan ang mga gwardiyang tulala. Ang kanyang perpektong mundo ay nagsisimula nang magkaroon ng lamat. Ang mga tinig ng pagdududa ay nagsisimula nang bumulong sa kanyang isipan. Gabi na nang bumalik siya sa kanyang opisina. Pagod mula sa buong araw ng pag-iisip at pag-aalala. Ang katahimikan ng silid ay hindi na nagbibigay ng kapayapaan, kundi ng kaba. Umupo siya sa kanyang silya at binuksan ang kanyang laptop, umaasang ang trabaho ay makapag-aalis ng kanyang mga alalahanin. Ngunit isang notifikasyon ang lumabas sa kanyang screen, isang bagong email, walang subject. Ang nagpadala, unknown sender. Dahan-dahan niyang ginalaw ang mouse at nag-click. Sa loob ng email, mayroon lamang isang linya ng mga salita. Isang tanong na tila nagyayelo sa puting screen. Akala mo ba tapos na? Ang tagumpay ay may lasang matamis, ngunit panandalian lamang. Para kay Luntian, ang tamis na idinulot ng kanyang unang malaking desisyon
ay mabilis na napalitan ng pait. Ang Visayas Gateway Port, ang proyektong ipinagmalaki niya, ang proyektong naging dahilan ng pagpapatalsik niya sa pinagkakatiwalaang kaibigan ng kanyang ina, ay bumabagsak. Una, ang pag-atras ng kanilang pangunahing investor. Sumunod, ang mga problema sa permit na tila ba bigla na lang sumulpot mula sa kung saan. At ngayon, ang mga ulat mula sa mga inhinyero ay nagsasabing ang lupa sa napiling lokasyon ay hindi pala matatag. Bawat araw ay may bagong problema, isang bagong sunog na kailangang apulahin. Ang kumpiyansa ni Luntian ay unti-unting nauupos, napapalitan ng pagkabahala. Hindi ko maintindihan si Lau, sabi niya isang gabi. Habang nakatayo sila sa balkonahin ng kanilang silid, tanaw ang madilim na hardin ng hasyenda. Pinag-aralan nating mabuti ito. Paanong nangyayari ang lahat ng ito nang sabay-sabay? Hinaplos ni Silaw ang kanyang likod, ang kanyang mga daliri ay marahan. Ngunit si Luntian ay nakaramdam ng bahagyang inis. Ang mga haplos na dati nakakapagpakalma sa kanya ay tila ba isa na lamang kalkuladong kilos. Hindi ba't halata? Mahal ko? Malambing na sagot ni Silaw. May nananabutahe sa atin. Marami pa ring tao sa kumpanya na tapat sa mga lumang pamamaraan ng iyong ina. They want to see you fail para mapatunayan nilang tama sila. Ang sagot ay mabilis, perpektong nakabalot at idinisenyo para laruin ang kanyang pinakamalaking takot, ang hindi niya mapantayan, ang kanyang ina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ganap na tumalab. Mga espiya? Silaw, parang pelikula naman yata yan. Sabi niya, may bahid ng iritasyon sa kanyang boses. Ang pagiging paranoid ni Silaw sa mga nakaraang linggo ay nagsisimula ng maging nakakapagod. Luntian, you are too trusting. Katulad ka ng iyong ina, sabi ni Silaw. At sa pagkakataong ito, ang pagbanggit sa kanyang ina ay hindi isang papuri, kundi isang insulto. Iyon ang kahinaan niya. Iyon ang kahinaan mo. Hindi na sumagot si Luntian. Pumasok na lamang siya sa silid. May kung anong hindi tama. Isang piraso ng palaisipan na hindi niya mahanap. Kinabukasan, habang naghahalongkat siya ng mga lumang gamit sa kanilang aparador, may nahulog na isang maliit na photo album. Album ito ni Silaw noong dalaga pa ito. Binuklat niya ito, umaasang makahanap ng kahit anong makakapagpagaan ng kanyang loob. Ngunit sa isang pahina, may isang litrato na nagpatigil sa kanya. Si Silaw, mas bata pa, nakangiti sa tabi ng isang lalaking may matalim na tingin at mukhang ambisyoso. Marahil ay ama nito. Ngunit ang nakapagtataka ay hindi pa niya kailanman nakita ang lalaking ito. Ni hindi man lang nabanggit ni Silaw ang tungkol sa kanyang ama. Para bang hindi ito umiral. Isinara niya ang album. Isang bagong tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Pagbaba niya para mag-agahan, naabutan niya si Manang Esther, ang pinakamatagal na kasambahay sa mansyon, na nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Si Manang Esther ay nasa pamilya na mula pa noong bata pa siya. Manang, tawag niya. May itatanong lang po sana ako. Ano po yon, Sir Luntian? Pamilyar po ba kayo sa apelyidong Sarmiento? Biglang nabitawan ni Manang Esther ang gunting na hawak niya. Ang tunog ng pagbagsak nito sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng umaga. Ang mukha ng matanda ay biglang namutla. Mabilis nitong pinulot ang gunting. Iwas ang tingin kay Luntian. Hindi po, sir. Pautal-utal nitong sagot. Hindi ko po yata narinig ang pangalan na yan. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay at ang takot sa kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Sige po, Manang. Salamat, sabi ni Luntian. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi naalis sa matanda hanggang sa mabilis itong nagpaalam at pumasok sa kusina. Ang pag-iwas ni Manang Esther ay mas malakas pa kaysa sa anumang pagkumpirma. Ang Sarmiento ay hindi isang ordinaryong pangalan. Ito ay isang pangalang may dalang panganib.
Hindi na mapakali si Luntian. Ang mga salita ng kanyang ina, ang babala ni David Fuentebella, ang pag-atras ng investor, ang takot sa mata ni Manang Esther, lahat ay umiikot sa kanyang isipan. Kinagabihan, ginawa niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Pumasok siya sa dating opisina ng kanyang ina sa mansyon. Ang silid ay pareho pa rin, ngunit ang presensya ni Silaw ay bakas na. Ang mga litrato nila ang nakadisplay. Ang mga pabango nito ang nangingibabaw. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Silaw. Lumuhod si Luntian sa harap ng malaking aparador ng mga libro. Hinawakan niya ang isang partikular na libro sa pinakamababang hilera, isang lumang kopya ng Don Quixote. Hinila niya ito at isang bahagi ng sahig sa ilalim ng aparador, ang bahagyang umangat, nagbubunyag ng isang maliit at lihim na kompartimento. Isang sikreto nilang mag-ina mula pa noong bata siya. Sa loob, may iisang manipis na folder. Nanginginig ang kamay ni Luntian habang inaabot ito. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Sa ibabaw ng folder, nakasulat sa sariling sulat kamay ng kanyang ina ang mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sarmiento, Internal Investigation. Isang maliit na coffee shop sa isang hindi gaanong mataong bahagi ng Maynila, ang kanilang napiling tagpuan, ligtas. Walang makakakilala sa kanya rito. Ibang-iba na ang itsura ni Luningning Montilirio. Maikli na ang dati mahaba niyang buhok, tinina ng bahagyang mas matingkad na kulay. Wala na ang kanyang mga eleganteng bestida. Napalitan ito ng isang modernong blazer at pantalon. May suot siyang salamin na may madilim na lente. Kung titingnan, isa lamang siyang ordinaryong mayaman na negosyante, hindi isang multo mula sa nakaraan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng pagbabalat kayo, ang puso niya ay puso pa rin ng isang ina. Kinakabahan, umaasa, at nasasabik na muling makita ang kanyang anak. Nang bumukas ang pinto ng coffee shop at pumasok si Luntian, tila huminto ang paghinga ni Luningning. Ganoon pa rin ito, ang kanyang anak. Ngunit meron ng mga guhit ng pagod at pag-aalala sa mukha nito na wala roon dati. Tumingin ito sa paligid, naghahanap, at nang magtama ang kanilang mga mata, natigilan ito. Dahan-dahang lumapit si Luntian sa kanyang mesa. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. "Sino ka?" tanong nito. Ang boses ay maingat. Inalis ni Luningning ang kanyang salamin. Sa isang iglap, ang pagtataka sa mukha ni Luntian ay napalitan ng purong pagkabigla. Ang kulay sa mukha nito ay nawala, at ang hawak nitong tasa ng kape ay nabitawan, bumagsak sa sahig at lumikha ng isang malakas na ingay. "Mamama?" Pautal-utal nitong sabi na para bang nakakita ng isang multo. "Ako nga, anak," sagot ni Luningning. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon na matagal niyang kinimkim. "Pero, paano? Patay ka na. Nakita ko." "Nahulog ka," sabi ni Luntian, hindi pa rin makapaniwala. "Hindi ako nahulog, Luntian. Itinulak ako." Ang mga salitang yon ay tila bombang sumabog sa pagitan nila. Umupo si Luntian sa silyang nasa harapan niya. Ang kanyang isipan ay halatang naguguluhan. Doon sa loob ng isang oras, isinalaysay ni Luningning ang lahat. Ang ngiti ni Silaw, ang paggising niya sa aplayan ng Pag-asa, ang tulong ni Mang Ambo, ang kwento tungkol sa pamilyang Sarmiento at ang kanilang galit sa mga Montilirio. Ipinakita niya ang kopya ng mga pahina mula sa kwaderno ng ama ni Mang Ambo. "Anak, ginagamit ka lang niya." Pakiusap ni Luningning, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ang gusto niya ay hindi lang ang ating yaman. Ang gusto niya ay sirain tayo. Sirain ang alaala ng iyong ama. Nakikinig si Luntian, ngunit ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Walang emosyon, walang reaksyon.
Nang matapos magsalita si Luningning, matagal itong hindi umimik. Tumingin ito sa labas ng bintana, sa mga taong naglalakad, na para bang mas gugustuhin pa nitong mapunta kahit saan kaysa sa silyang iyon. Nang sa wakas ay tumingin itong muli sa kanya, ang nakita ni Luningning sa mga mata nito ay hindi paniniwala o galit kay Silaw, kundi awa. Awa para sa kanya. "Mama," simula nito. Ang boses ay mababa at pagod. "Alam kong mahirap ang pinagdaanan ninyo. Ang trauma, siguro ay masyadong mabigat." Natigilan si Luningning. Anong, anong ibig mong sabihin? Lahat ng ito, itong kwento tungkol sa paghihiganti. Mama, si Silaw ang nag-alaga sa akin nung mga panahong wasak na wasak ako. Siya ang sumalo sa akin nung akala kong wala na kayo. Mahal niya ako. Hindi pagmamahal yan, Luntian. Pagmamanipula yan. Giit ni Luningning. Ang kanyang boses ay tumataas na. Binulag ka niya sa katotohanan. Tumayo si Luntian. Ang kilos na yon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. "Mama, mahal kita," sabi nito. At ang bawat salita ay parang isang punyal na itinarak sa puso ni Luningning. "Pero si Silaw ang asawa ko. Baka kailangan mo ng tulong. Medical help." Hindi na makapagsalita si Luningning. Ang lahat ng lakas na inipon niya, ang lahat ng tapang na hinarap niya sa kamatayan, ay biglang naglaho. Sa isang iglap, naramdaman niya ang pagod, ang matinding pagod. "Aalis na ako, Ma," sabi ni Luntian, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Mag-iingat po kayo." At tumalikod ito. Naglakad palayo. Naiwan si Luningning na mag-isa sa mesa, nakatingin sa papalayong likod ng kanyang anak. Nakaligtas siya sa karagatan. Nakaligtas siya sa pagtatangka sa kanyang buhay. Ngunit sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan niya ang paglayo ng kaisa-isang taong ipinaglalaban niya, naramdaman niya na tuluyan na siyang nalunod. Ang sakit ng pagtatakwil ng sariling anak ay isang sugat na mas malalim pa kaysa sa anumang sugat na natamo niya mula sa dagat. Pag-alis ni Luntian sa coffee shop, naiwan si Luningning na hindi makagalaw. Ang bawat salita nito ay umuulit sa kanyang isipan. Baka kailangan mo ng tulong. Ngunit habang lumulubog ang araw, ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung ang pagmamahal ng isang ina ay hindi sapat para buksan ang mga mata ng kanyang anak, kung gayon, ang katotohanan, brutal at hindi maikakaila, ang siyang gigising dito. Hindi siya susuko, hindi para sa kumpanya, hindi para sa yaman, kundi para sa kaluluwa ng kanyang anak na unti-unting nilalamon ng kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiniyak na secure ang linya bago siya mag-dial. Isang pamilyar na boses ang sumagot sa ikatlong ring. "David," sabi ni Luningning. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Luningning, nag-aalala ako." "Anong sabi niya?" tanong ni David Fuentebella, ang dati niyang pinagkakatiwalaang board member. Napabuntong hininga si Luningning. Ang sabi niya, kailangan ko raw ng tulong. Bulag pa rin siya, David. Binulag siya ng pag-ibig at kasinungalingan. Isang sandaling katahimikan. "Anong plano mo nga ngayon?" "Wala na akong pagpipilian," mariing sabi ni Luningning. "Kailangan nating ilabas ang lahat. Ihanda mo ang isang emergency shareholders meeting. Gamitin mo ang lahat ng impluwensya mo sa mga natitira pa nating kaalyado. I need to face them all." "Handa ka na ba para doon? Delikado yon." "Mas delikado kung hahayaan kong tuluyang makuha ni Silaw ang lahat," sagot ni Luningning. Tumawag siya kay Mang Ambo. "Ambo, kailangan kita sa Maynila. Handa ka na bang tumestigo?" "Para po sa katotohanan at para sa kabutihan ni Don Agustin, kahit saan po ako makarating," matatag na sagot ng mangingisda. Ito na ang kanyang huling baraha. Isang sugal na kung saan ang nakataya ay hindi lamang ang Balyena Maritime, kundi ang kinabukasan ng kanyang nag-iisang anak.
Habang si Luningning ay naghahanda para sa digmaan, si Luntia naman ay nasa gitna ng sarili niyang laban. Isang laban sa loob ng kanyang isipan. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang mga multong hindi siya tinitigilan. Ang itsura nito, pagod, nasasaktan, ngunit may determinasyon sa mga mata ay nakatatak sa kanyang alaala. Kasinungalingan ba ang lahat ng iyon? O sintomas ng isang malalim na trauma? Ngunit nariyan ang folder na may markang Sarmiento. Sa loob niyon, nabasa niya ang lahat. Ang mga ulat mula sa pribadong imbestigador na kinuha ng kanyang ina ilang buwan bago ang aksidente. Ang kasaysayan ng pamilya Sarmiento, ang kanilang pagkalugi, ang kanilang galit sa mga Montelirio. Bawat pahina ay isang kumpirmasyon sa kwento ng kanyang ina. Ngunit si Silao, ang kanyang Silaw, ang babaeng nagmahal sa kanya, ang nag-alaga sa kanya. Paano niya sasabihin sa asawa na pinagdududahan niya ito? Na ang tingin niya rito ay isang sinungaling, isang manggagamit, marahil isang mamamatay tao. Kinailangan niya ng patunay, isang patunay na hindi mapapasubalian. Kinabukasan, may dala siyang isang maliit na regalo para kay Silaw. Isang eleganteng picture frame na digital para raw sa kanilang mga litrato sa opisina nito. "Oh, mahal ko, ang sweet mo naman," sabi ni Silaw. Hinalikan siya sa pisngi. "I'll put this on my desk right away." Ang hindi alam ni Silaw, sa likod ng digital frame na yon ay may isang maliit na high-sensitivity recording device na kayang i-activate gamit ang kanyang telepono. Buong araw sa opisina, hindi siya mapakali. Pinilit niyang maging normal, pinirmahan ang mga papeles, nakipagpulong, ngunit ang kanyang isipan ay nasa maliit na device sa kabilang opisina. Gabi na nang makauwi sila. Nagkunwari siyang masakit ang ulo at maagang pumasok sa silid para matulog. Ngunit ang totoo, naghihintay lang siya. Naghihintay sa pagkakataon. Nang marinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa banyo, naliligo na si Silaw, dali-dali siyang bumangon. Pumasok siya sa kanyang maliit na study, isinara ang pinto at binuksan ang kanyang laptop. Kinuha niya ang kanyang headphones, nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagkikonek siya sa recording device. Pinakinggan niya ang mga naganap sa opisina ni Silaw buong araw. Karamihan ay mga ordinaryong usapan, mga pag-uusap sa telepono tungkol sa negosyo. Halos mawalan na siya ng pag-asa. Baka nga nagkamali lang siya. Baka nga paranoid lang ang kanyang ina. At pagkatapos, narinig niya ito. Isang papalabas na tawag. Ang boses ni Silaw, ngunit iba ang tono. Walang lambing, malamig at puno ng pagmamataas. "Oo, maayos na ang lahat," sabi ni Silaw sa kausap nito sa telepono. "Ang tanga ay nasa mga kamay ko pa rin. Konting panahon na lang at lahat ng Montelirio ay magiging Sarmiento na." Narinig ni Luntia ng isang tawa sa kabilang linya. Hindi niya pa rin alam, tanong ng kausap. At tumawa si Silaw, isang tawa na hindi pa naririnig ni Luntian kailanman. Isang tawa na nagyayelo sa dugo. "Alam, mahal na mahal ako ng ulol na yon. Kahit bumalik pa siguro, ang nanay niyang parang pusa na may siyam na buhay, ako pa rin ang paniniwalaan niya. Sayang nga lang at hindi ko nakita ang mukha ng matanda noong itinulak ko siya. Siguradong epic yon." Nabitiwan ni Luntia ng headphones. Nahulog ito sa sahig ngunit hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang nag-eetsyong tawa ni Silaw sa kanyang isipan. Itinulak ko siya. Itinulak ko siya. Ang tanga. Ang ulol. Ang mundo ni Luntian Montelirio ay gumuho. Ang babaeng minahal niya. Ang babaeng ipinagtanggol niya laban sa sarili niyang ina. Ang pundasyon ng kanyang buhay sa mga nakaraang buwan. Lahat ay isang malaking, nakamamatay na kasinungalingan. Ang conference hall ng Baliena Maritime
ay puno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa industriya, mga shareholder, miyembro ng board at mga matataas na opisyal. Lahat ay naroon para sa emergency meeting na ipinatawag ni David Fuentebella. Sa gitna ng lahat, sa harap ng isang malaking screen na nagpapakita ng mga positibong na numero ay si Silao Sarmiento Montelirio. Siya ang reyna sa kanyang trono. Nakasuot ng isang pulang-pulang power suit, ang bawat salita niya ay puno ng kumpiyansa. Ang bawat kilos ay kalkulado. At kaya, mga ginoo at ginang, pagtatapos niya sa kanyang presentasyon, isang matamis na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Sa ilalim ng aking pamumuno at sa patuloy na paggabay sa aking asawang si Luntian, ang kinabukasan ng Balyena Maritime ay hindi lamang maliwanag, ito ay nakakasilaw. Nagpalakpakan ng karamihan, nabighani sa kanyang karisma. Si Luntian ay nakaupo sa tabi niya, tahimik, ang kanyang muka ay hindi mabasa. Para sa lahat, isa lamang siyang asawang sumusuporta. Para kay Silao, isa siyang tropeo. Mayroon pa bang ibang mga bagay na kailangan nating talakayin? Tanong ni Silao, handa nang tapusin ang pulong at selyuhan ang kanyang tagumpay. Sa sandaling iyon, ang malaking pinto sa likuran ng hall ay bumukas ng malakas. Lahat ng mga mata ay napalingon. Mula sa liwanag, isang figura ang dahan-dahang humakbang papasok. Isang babaeng may maikling buhok, nakasuot ng itim na blazer, ang kanyang paglakad ay puno ng awtoridad na hindi matututunan, kundi likas. Sa kanyang likuran, isang matandang lalaki na may simpleng kasuotan ngunit may dignidad sa kanyang tindig. Habang siya'y papalapit, nagsimulang magbulungan ang mga tao. Pamilyar ang mukha, pamilyar ang tindig. Imposible. Natigilan si Silao. Ang kanyang perpektong ngiti ay naglaho, napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng purong gulat. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Sino ka? Sigaw ng isang miyembro ng board. Hindi ka imbitado rito. Tumigil sa paglalakad ang babae sa gitna ng pasilyo. Tumingin siya ng diretso kay Silao at sa buong hall, isang boses na matagal nang hindi naririnig ang umalingaw-ngaw. Isang boses na puno ng kapangyarihan at yelo. Sa pagkakaalam ko, sabi ni Luningning Montelirio, hindi ko kailangan ng imbitasyon sa sarili kong kumpanya. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang napakawalan sa buong silid. Si Luningning Montelirio. Buhay. Ang pagkabigla sa mukha ni Silao ay mabilis na napalitan ng galit. Isang impostor! Sigaw niya. Itinuturo si Luningning. Napakawalang hiya. Gumamit kayo ng kamukha ng aking yumaong biyenan para guluhin ang pulong na ito. Mga gwardiya. Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardiya, isang tao ang tumayo mula sa mesa sa harapan. Si Luntian. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Ngunit ang kanyang tindig ay matatag sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Hindi siya impostor. Sabi ni Luntian, ang kanyang boses ay basag ngunit malinaw. Tumingin siya kay Silao at sa kanyang mga mata, nakita ni Silao hindi ang pagmamahal ng isang asawa, kundi ang pagkasuklam ng isang taong nagising sa katotohanan. At mayroon akong patunay, sabi ni Luntian. Kinuha niya ang kanyang telepono, isinaksak ito sa audio system ng hall. Pagkatapos ng isang sandaling katahimikan, isang pamilyar na boses ang pumuno sa bawat sulok ng silid. Ang boses ni Silao, malamig, mayabang, at nakamamatay. Ang tanga ay nasa mga kamay ko pa rin. Mahal na mahal ako ng ulol na yon. Sayang nga lang at hindi ko nakita ang mukha ng matanda noong itinulak ko siya. Siguradong epic yon. Ang bawat salita ay parang isang martilyong pumukpok sa pundasyon ng kasinungalingan na itinayo ni Silao. Ang buong hall ay natahimik, tanging ang paulit-ulit na pagtawa ni Silao mula sa recording ang maririnig. Si Silao ay namutla, ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Tumingin siya sa paligid,
Naghahanap ng kakampi, ngunit ang nakita niya ay mga matang puno ng pagkamuhi at pandidiri. At hindi lang yan, sabi ni Luningning, ang dahilan sa likod ng lahat ng ito. Humarap si Mang Ambo. Hawak ang lumang kwaderno. Ako po si Ambo, sabi niya sa mikropono. Anak ni Carding, ang taong pinaratangan ng ama ni Silao Sarmiento, maraming taon na ang nakalipas. Ikinuwento niya ang lahat. Binasa ang mga nakasulat sa kwaderno. Ang kasakiman ng mga Sarmiento. Ang paglilinis ni Don Agustin sa pangalan ng kanyang ama. Ang totoong kwento sa likod ng kanilang pagkalugi. Ang motibo ng paghihiganti. Lahat ng daan ay nagsara para kay Silao. Wala nang matatakbuhan. Wala nang kasinungalingang makapagliligtas sa kanya. Ang mga gwardiya ay nagsimula nang maglakad palapit sa kanya. Desperada, tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit ng isang hayop na na-corner. At pagkatapos, nakita niya ang kanyang tanging pag-asa. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, dinampot niya ang isang matulis na letter opener mula sa mesa. Bago pa man makasigaw ang sinuman, hinila niya si Luntian mula sa pagkakaupo at itinutok ang talim sa leeg nito. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw niya. Ang kanyang magandang muka ay nabalot na ngayon ng kabaliwan. Isang maling galaw at mamamatay ang pinakamamahal ninyong tagapagmana. Ang hangin sa conference hall ay napuno ng takot. Ang bawat paghinga ay tila isang malakas na ingay. Ang matulis na dulo ng letter opener ay nakadikit sa balat ni Luntian. Isang maliit na patak ng dugo ang nagsimula nang umagos mula rito. Si Luningning ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala para sa anak. "Silao, bitawan mo siya!" Sigaw ni Luningning. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Tumahimik ka!" Bulyaw ni Silao. Ang kanyang mga mata ay ligaw. "Dahil sa'yo to. Kung namatay ka na lang sana, akin na sana ang lahat." Dahan-dahan siyang umatras. Hila-hila si Luntian papalayo sa mga gwardiyang hindi makalapit. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang nagbago kay Luntian. Ang lalaking dati sunod-sunuran at mahina ay nawala na. Sa pagitan ng talim at ng kanyang leeg, sa pagitan ng buhay at kamatayan, nakita niya ang lahat ng may kalinawan. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa babaeng nakayakap sa kanya mula sa likuran. Isang babaeng puno ng galit, isang babaeng sinira ng sarili niyang paghihiganti. "Silao," mahinahon niyang sabi. Ang kanyang boses ay walang bakas ng takot. "Manahimik ka!" Sigaw ni Silao, mas idiniin ang talim. "Minahal ba talaga kita?" Tanong ni Luntian, hindi sa kanya, kundi sa kawalan. "O minahal ko lang ang ideya ng isang taong nagparamdam sa akin na ako ay malakas, na ako ay sapat na." Natigilan si Silao. Ang mga salita ni Luntian ay hindi niya inaasahan. "Puno ako ng pagkukulang," patuloy ni Luntian. "Mahina ako. Hinayaan kong bulagin mo ako dahil iyon ang pinakamadali. Mas madaling maniwala sa kasinungalingan mo kaysa harapin ang katotohanan na hindi ko kayang pantayan ang aking mga magulang." Tumingin siya sa kanyang ina at sa kanyang mga mata. Humingi siya ng tawad. "Ano bang pinagsasasabi mo?" Naguguluhang tanong ni Silao. Ang kanyang pagkakahawak ay bahagyang lumuwag. "Naawa ako sa iyo, Silao," sabi ni Luntian. At sa pagkakataong ito, tumingin siya sa mga mata nito sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin sa pader. "Dahil kahit makuha mo pa ang lahat ng yaman sa mundo, hinding-hindi mo mapupunan ang galit at lungkot diyan sa puso mo. You will always be empty." Ang mga salita niya ay tumagos. Mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Sa isang iglap ng pagkalito ni Silao, ginamit ni Luntian ang pagkakataon. Mabilis niyang hinawakan ang kamay nitong may hawak na talim. Itinulak ito palayo sa kanyang leeg at umikot para harapin ito. Nawalan ng balanse si Silao at bumagsak sa sahig.
Ang letter opener ay tumalsik sa malayo. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis at mabilis siyang dinakip. Habang isinusaut sa kanya ang posas, hindi na siya sumigaw. Wala nang galit. Tumingin lang siya kay Luntian. Ang kanyang mga mata ay blangko, puno ng pagkatalo. Sana nga namatay ka na lang kasama ng nanay mo. Bulong niya bago siya kinaladkad palabas. Nang mawala na si Silaw at ang kaguluhan, naiwan ang isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga mata ay nasa mag-ina sa gitna ng hall. Dahan-dahang lumakad si Luntian palapit kay Luningning. Ang bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Tumigil siya sa harapan nito, hindi makatingin ng diretso. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang bumuhos. Mama! Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang lahat ng sakit, pagsisisi at kahihiyan ay bumuhos mula sa kanya. Patawarin mo ako, Mama. Patawad. Lumuhod din si Luningning sa harapan niya. Hinawakan niya ang mukha ng kanyang anak at pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang mga kamay. Anak ko, sabi niya, ang sarili niyang mga luha ay dumadaloy na rin. Tumayo ka. Inalalayan niyang tumayo si Luntian. Niyakap niya ito ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pag-unawa, sakit at higit sa lahat, pagmamahal na walang hanggan. Ang pagpapatawad ay hindi isang salita lang, Luntian. Ito ay isang proseso, bulong ni Luningning. At sabay nating gagawin iyon. Ang mahalaga, nandito ka na ulit. Nagbalik ka na sa akin. Sa loob ng conference hall na naging saksi sa kanilang pagkawasak, doon din nagsimula ang kanilang muling pagbangon. Magkayakap, mag-ina, sa gitna ng mga guho ng kasinungalingan, handang harapin ang bukas ng magkasama. 1 buwan ang lumipas. Dinalaw ni Luntian si Silaw sa kulungan. Naghiwalay sila ng isang makapal na salamin. Bakit ka nandito? Malamig na tanong ni Silaw. Para magpaalam, sagot ni Luntian. At para sabihing pinapatawad na kita. Tumawa ng mapait si Silaw. Hindi ko kailangan ng patawad mo. Alam ko, sabi ni Luntian. Hindi ito para sa'yo, para sa akin to, para makalaya na ako. Tumayo siya at tumalikod, naglakad papalayo sa babaeng minsan niyang minahal at papalapit sa isang bagong simula. 6 na buwan ang lumipas. Ang araw ay sumisikat sa Hacienda del Sol, hindi na bilang isang paalala ng nakaraan, kundi bilang isang pangako ng bagong umaga. Ang mga hardin ay muling namumulaklak at ang katahimikan sa loob ng mansyon ay hindi na katahimikan ng pagluluksa, kundi katahimikan ng kapayapaan. Ang Balyena Maritime ay muling tumayo sa kanyang mga paa. Sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Luningning, ang mga pinsalang idinulot ng mga desisyon ni Silaw ay unti-unting naitutuwid. Ang tiwala ng mga investor at ng mga empleyado ay nanumbalik. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi makikita sa mga numero sa stock market, kundi sa loob mismo ng gusali. Sa isang maliit na opisina, sa 15 palapag, abala si Luntian sa pag-aaral ng mga blueprint. Wala na ang mamahaling suit, napalitan ng simpleng long-sleeved shirt. Ang kanyang mesa ay hindi kasing laki ng dati, ngunit ito'y puno ng mga tunay na trabaho. Nagsimula siya sa pinakamababa bilang isang junior project assistant. Iginigiit na kailangan niyang matutunan ang negosyo mula sa pundasyon nito. Isang bagay na hindi niya ginawa noon. Kumatok siya sa pinto ng opisina ng chairman bago pumasok. Nakaupo si Luningning sa likod ng kanyang mesa. Ang kanyang mukha ay mas kalmado na ngayon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin tulad ng dati. Ma'am Chairman, sabi ni Luntian, isang formal, ngunit magalang na tono. Narito na po ang preliminary report para sa Batangas expansion. Kinuha ni Luningning ang folder at sinuri ito ng mabuti. Tumango siya, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Maganda ang pagkakagawa nito, Luntian. Malinaw ang mga datos. Ipagpatuloy mo. Salamat po, ma'am. Sagot ni Luntian. Sa simpleng papuring iyon, nakaramdam siya ng isang uri ng pagmamalaki na hindi niya kailanman naramdaman noong siya pa ang nakaupo sa silyang iyon. Isang pagmamalaki na pinaghirapan. Nang hapong iyon, ipinatawag ni Luningning si Mang Ambo sa mansyon. Ang mangingisda ay malinis na ngayon sa pananamit, ngunit ang kabaitan sa kanyang mga mata ay hindi nagbago. Ambo, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Sabi ni Luningning, iniaabot dito ang isang sobre. Ito ay maliit na halaga lamang para sa pagsagip mo sa aking buhay. Nako, ginang Luningning, ang kaligtasan ninyo po ay sapat na sa akin, sagot ni Mang Ambo. At hindi lang iyan, patuloy ni Luningning. Nais kong pamunuan mo ang isang bagong foundation na itatayo ng Balyena Maritime, isang programa para sa mga pamilya ng mga mangingisda, magbibigay ng scholarship sa kanilang mga anak at suporta sa kanilang kabuhayan. Sino pa ba ang mas nakakaalam ng kanilang pangangailangan kundi ikaw? Napaiyak si Mang Ambo sa tuwa. Sa wakas, ang kabutihan ay nagbunga ng mas marami pang kabutihan. Habang papalubog ang araw, naglalakad-lakad si Luningning at Luntian sa hardin, doon mismo sa lugar kung saan madalas silang mag-usap noong bata pa ito. Ang kulay kahel na sinag ng araw ay nagbibigay ng init sa kanilang mga mukha. Natutunan ko ang pagkakaiba ng kapangyarihan at responsibilidad, ma. Mahinang sabi ni Luntian. Akala ko noon, ang pagiging isang Montelirio ay nangangahulugang may karapatan ako sa lahat. Ngayon ko lang naintindihan na ito pala ay isang tungkulin. At ako naman, sagot ni Luningning, natutunan kong ang pagmamahal ay hindi laging nangangahulugan ng pagprotekta. Minsan, kailangan mong hayaan ang mga mahal mo sa buhay na masaktan at magkamali para sila ay tunay na matuto at lumago. Tumigil sila sa isang bench na nakaharap sa kanluran. Pinanood nila ang dahan-dahang paglubog ng araw sa abot tanaw. Patawad po ulit sa lahat, mama. Hinawakan ni Luningning ang kamay ng kanyang anak at pinisil ito ng mahigpit. Tapos na tayo dyan, anak. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Luntian at magkasama nilang pinanood ang huling piraso ng araw na lamunin ng kadiliman, nag-iiwan ng isang langit na puno ng mga kulay ng pag-asa. Nakuha niyang muli ang Balyena Maritime, ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang mas malaking tagumpay ay ang muling pagbabalik ng kanyang anak. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning at Luntian Montelirio. Isang kwento ng pagtataksil, pagbangon, at walang katumbas na pagmamahal ng isang ina. Ang aral ng kwentong ito ay malinaw. Ang tunay na yaman ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa salapi o kapangyarihan, kundi sa katapatan, pagpapatawad, at pagmamahal na kayang lampasan ang anumang pagsubok at kasinungalingan. Ang mga pagkakamali ay hindi ang katapusan, kundi isang pagkakataon upang matuto, magbago, at maging mas matatag. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang inyong patuloy na suporta ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon na magbahagi pa ng mga kwentong puno ng aral at damdamin. Kung mayroon po kayong suhestiyon o kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!